Hi guys, ano daw yung mapapayo ko doon sa mga gustong kumuha ng property pero hindi pa sure sa kanilang mga sarili. So mapapayo ko muna kayo kung hindi kayo sure. Yan yung isang mapapayo ko. Bakit? Kasi guys, kapag hindi kayo sure, may mga pagdadaanan kayo, baka nasa kalagitnaan kayo na pinagdadaanan nyo, ayaw pa naman ako kumakan kasi hindi ko pala kaya. So sayang yung ano nyo yung effort nyo. Guys, kapag nasa kalagitnaan kayo tapos biglang nagkaroon, hindi ko kasi sasabihin na wala talagang na-smooth talaga yung inyong magiging journey. Kasi sa totoo lang, hindi talaga siya guys smooth. May mga may mga parts na rin na naranasan ko to. Hindi talaga smooth yung journey kapag kayo ay kukuha ng property. May mga pagdadaanan talaga kayong pagsubok na parang susubukin kayo kung talagang deserve nyo na magkaroon ng property. And then, pag nasubok na naman kayo doon, pag nabayaran nyo, wow, ang sarap sa pakiramdam guys. Promise, ang sarap niya sa pakiramdam. If mabayaran nyo na, no? Pero hanggang di nyo nababayaran, syempre hindi masarap sa pakiramdam, no? Bakit ka ba naman magbabayad? Pero, sabi ko nga sa inyo, kung gusto nyo naman pabilisin ang pagbabayad, pwede nyo naman pabilisin, mag-advance to principal lang kayo. Pwede kayo magtanong kay Pag-ibig kung paano yan gawin na advance to principal para doon na sa mismong TCP or total contract price, ikakaltas yung binayad nyo. Kung yung advance to principal kayo ng 50k, makakuha kayo ng 13-month pay, 14-month pay, lagay nyo sa advance to principal. So, mababawasan is yung TCP nyo. At the same time, mas bibilis mabayaran yung bahay nyo. Ganun yun. So guys, hindi ibig sabihin na 30 years to pay ang pinili nyo kay Pag-ibig is 30 years to pay nyo rin siya mababayaran. Kasi pwede nyo i-advance to principal yan and then hindi nyo namamalayan, kaya nyo pala mabayaran ng 10 years lang yung property nyo. So yun lang yung masasabi ko no, sa lahat ng mga gustong kumuha ng property. Ang mapapayo ko talaga sa inyo, huwag kayong kukuha ng hindi kayo, nang wala kayong paninindigan, nang medyo tagilid yung inyong kautakan. Huwag kayong kukuha ng property. Kasi guys, hindi ko masasabi na 100% na yung property na yan is smooth. Yan, hindi ko masasabi yan. Kasi ako, sa totoo lang, bumagsak din ako kasi nagkaroon ako ng financial problem at that time. Kasi nga, nagka-pandemic kasi. So, sobrang hirap nung nagka-pandemic. Tapos, 20,500 ang binabayaran ko kasi nga naka-in-house ako na yan. Kahit anong apply ko sa Pag-ibig, ayaw talaga akong anuhin ayaw talaga akong tanggapin ni Pag-ibig mukhang hindi talaga ako sa Pag-ibig ganun. So na in-house nga ako, ganyan. So yun lang guys, no, wala akong ibang masasabi, basta kung gusto nyo, may paraan. Pag ayaw nyo, maraming dahilan. So, alam nyo yung partner ko, makwento ko lang po, no? Yung partner ko, ganyan. So, kumuha siya ng property, hindi siya ganun ka-decided sa pagkuha ng property. And then, dumating sa point na parang gusto niyang i-give up yung property. So, ang pinayo ko lang sa kanya, sinabi ko lang sa kanya, kung kukuha ka ng, kung i-give up mo yung property mo na yan, para mo na rin give up yung pagkakataon na magkaroon ka ng sarili mong property. Kasi pagsubok lang yan Ngayon, medyo nahihirapan ka, pero worth it yan kapag nabayaran mo na siya. Now, ang ginawa niya, tinuloy niya pa rin, sinubukan niya lahat ng alam niya para matuloy niya yung property. Hanggang sa nahimo ko nga siya, natuloy niya yung property. Hindi na niya pinapasalo kasi nagtanong na siya ng paano process ng pasalo. Pero hindi niya na yun ginawa, diniretso niya yung property. And ngayon is nagma-monthly amortization na siya sa Pag-ibig. I'm so proud naman na talagang nagawa niya kahit medyo mahirap yung journey niya. And ito nga yung pinapayo ko sa kanya na mag-advance to principal siya para mabayaran niya rin kagad. Para meron na rin siyang property na nakapangalan sa kanya. Kasi nag-Taiwan din siya, nag-Japan. So, ang pinayo ko sa kanya is hanggat maaari yung pag ibang bansa mo, pag OFW mo, at least meron kang meron kang nakita sa pag OFW mo. Kasi yung property na yan, pag nabayaran mo, kung hindi mo man siya magamit, ayaw mo man siyang gamitin, pwede mo siyang ibenta, babalik yung pera mo, may tubo pa. So, ang property, tumataas talaga ang value niya. So, kung nakuha mo ang property ng sabihin natin na 1M, mabenta mo siya ng 1.5, may tubo ka na pong 500,000. So, kung mabenta mo man yan ng 1.2, meron ka pa rin tubong 200,000. So, ganun ka-powerful ang property. At hindi po yan pwedeng makuha ng kahit na sino. Basta wag nyo lang ipahiram yung inyong tito daw. So, yun lang. I do hope na nakatulong ako sa mga nagpaplano ng investment ng property.
And kung meron kayong tanong guys, pwede kayong magtanong sa atin no, sa comment section natin. Magtanong lang kayo guys kasi gagawin ko yun ng video. Gusto ko rin kasi itong mga ganitong topic at gusto ko rin yung makatulong sa ating mga kapwa OFW. Kasi marami talaga sa atin nang hihina kapag iniisip natin na ang hirap kasi paano pag umuwi ako, ano mangyayari sa akin, di ba? O, so yan, ito na yun. Ito na yung sagot. So sana mapakinggan nyo pa rin ako sa mga susunod. No? So, kung gusto niyo yung mga ganitong topic, ano lang kayo, no? Follow lang kayo sa akin, subscribe lang kayo para at least kahit paano is matulungan ko kayo or ma-open natin yung mind nyo kasi ganyan din ako dati. So, yun lang. Thank you.